Magandang araw po sa inyo. Ako po si Rain Luna. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay isang urban legend story lang. Sana po ay magustuhan ninyo. Mainit pa ang simoy ng hangin kahit 10 oras na ng gabi. Naririnig pa ni Luna ang humuhuning kuliglig habang nakaupo siya sa balkonahe ng lumang bahay ng kanyang lola Pilar. Kahoy ito. May mga sahig na umuuga na. At mga bintana na luma na at tila umiiyak sa bawat hangin. 1 linggo pa lang siyang nakatira roon, pero parang ilang buwan na ang pakiramdam. Wala siyang trabaho, wala siyang sariling pera, at nalugi na ang pinapasukang kumpanya sa Maynila. Naabutan pa siya ng sunog sa boarding house. Halos lahat ng gamit niya, abo na. Hawak niya ang lumang gasera habang nakatingin sa kagubatan sa likod ng bahay. May kakaibang lamig doon na tila humahaplos sa balat kahit tag-init. Ilang gabi na rin na parang may naririnig siyang mahihinang bulong mula roon. Luna. Napapitlag siya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Parang may boses talaga na tumatawag sa pangalan niya. Hindi yung tipong hangin lang, kundi boses ng lalaki. Mababa, malumanay, at parang nangaakit. Bumuntong hininga siya. Ay, ano ba to? Nag-iinarte lang yata ako. Pero hindi siya nakatiis. Parang hinihila siya ng kung anong puwersa mula roon. Tumayo siya. Kinuha ang maliit na flashlight at dahan-dahang bumaba ng bahay. Nilampasan niya ang makapal na damuhan. Kahit kumagat sa binti niya ang matutulis na talahib. Hanggang sa marating niya ang dulo ng bakuran. At doon niya nakita ang nilalang. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakatayo ang isang lalaki. Matangkad, moreno, tila kumikislap ang balat na parang may alikabok ng mga bituin. Ang buhok niya ay mahaba. Umuugoy sa ihip ng hangin. Ang mga mata, Diyos ko, kulay pilak na tila malamig pero nangungusap. Hindi siya makapagsalita. Para siyang nahipnotismo. Luna. Malumanay na sabi ng lalaki. Ako si Kaylo. Napakunot noo ang dalaga. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Lumapit si Kaylo. Mabagal para hindi siya matakot. Sa bawat hakbang nito, kumikislap ang lupa na tila tinatablan ng mahika. Matagal na kitang pinapanood. Parang gusto niyang sumigaw. Pero parang may tinig din sa loob niya na nagsasabing huwag siyang matakot. Huwag kang mangamba. Hindi ako nananakit. Anong gusto mo sa akin? Umihip ang malamig na hangin. Kumilos ang mga puno sa paligid na tila nakikinig din sa kanilang pag-uusap. Muling nagsalita si Kaylo. Isa akong prinsipe mula sa mundo ng mga engkanto. May batas sa aming kaharian. Kailangan kong pakasalan ng isang mortal. Kahit peke lang, upang manatili akong tagapagmana ng trono. Pero may panganib. Kapag nabuko kami na nagsisinungaling, mawawala ako. Pati na rin ang lahat ng alaala mo. Hindi makapaniwala si Luna. Tila gusto niyang tumawa sa sobrang kabaliwan ng naririnig niya. Pero habang tinititigan niya ang mga mata ni Kaylo, para bang may parte ng sarili niya na naniniwala. Bakit ako? Ang dami-dami namang babae sa mundo. Nanlulumong tanong ni Luna. Ngumiti si Kaylo. Malungkot, ngunit may halong saya. Dahil ikaw lamang ang mortal na kayang makakita at makalapit sa akin. Marami na akong tinanggang lapitan, pero naglalaho ako sa kanilang paningin. Pero ikaw lang ang nakakakita sa akin ng ganito. Napalunok si Luna. Nararamdaman niya ang init na gumagapang sa pisngi niya. Hindi niya maikakailang gwapo si Kaylo. Nakakatunaw ng tuhod ang bawat sulyap nito. Ano namang kapalit kung papayag ako? Mahina niyang tanong. Lumapit pa si Kaylo. Amoy niya ang mabangong hangin na tila sariwang hamog. Kayamanan, lahat ng gusto mong ariin, mabibigay ko. Mapoprotektahan din kita. At higit sa lahat, hindi na kita pababayaan.
Napatingin siya kay Kaylo. Parang may parte ng puso niya na kumakabog. Hindi lamang sa kaba, kundi sa kakaibang kilig. Ewan ko, parang joke lang to eh. Hindi to biro, Luna. Maaari kang bumalik sa dati mong buhay. Mahirap, puno ng utang, walang kasiguruduhan. O maaari kang sumama sa akin. Oo, peke lang sa simula. Pero sino bang nakakaalam ng bukas, diba? Tumahimik si Luna. Tila nag-uunahan ang mga iniisip niya. May mga alaala siya na muling sumagi sa isip. Ang boarding house na nasunog, ang mga interview na lagi siyang nire-reject, at ang mga gabi ng pag-iyak. Wala na siyang ibang matatakbuhan. Habang naguguluhan siya, marahang inabot ni Kaylo ang kanyang kamay. Mainit yon. Parang dumadaloy ang kuryente sa kanyang balat. Isang oo lang, Luna, at magbabago ang lahat. Nagpikit siya ng mata. Pilit hinahabol ang normal niyang paghinga. Nag-angat ng tingin si Kaylo. Tila nabunutan ng tinik nang marinig ang tanong ni Luna. Hindi niya ito binitawan sa tingin. At marahang hinawakan ang kamay ng dalaga. Hindi mo kailangang gawin ng kahit ano, maliban sa pumayag. Sumama ka sa akin ngayong gabi. Doon ko ipapakita ang lahat. Hindi alam ni Luna kung anong pumasok sa utak niya pero marahil sa gitna ng mga kabiguan at paghihirap, nanaig ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Pag-asa. Tumango siya kahit takot na takot. Sige, sasama ako. Bahagyang ngumiti si Kaylo. Muli siyang namangha dahil parang kumikislap ang balat ng lalaki habang nakangiti. At tila mas umiinit ang paligid. Ipikit mo ang iyong mga mata, Luna. Ha? Bakit? Hindi pa siya tapos magsalita nang maramdaman niyang parang hinihigop siya ng hangin. May malamig na umikot sa kanyang katawan. Parang hamog na umiikot sa binti, bewang, balikat. Naramdaman niyang umangat ang mga paa niya sa lupa. Nanlalamig ang kanyang mga palad na mahigpit na nakakapit kay Kaylo. At nang imulat niya ang mga mata, muntik siyang mapasigaw. Nasa loob na siya ng isang kaharian ng liwanag. Ang paligid ay kumikislap na parang mga bituin na bumaba mula sa langit. May mga puno roon, napilak ang mga dahon at tila gumagalaw na parang sumasayaw. Ang lupa ay kulay esmeralda at tila pinapagana ng sariling ilaw. Sa hindi kalayuan, may ilog na dumadaloy. Ngunit hindi tubig yon, kundi tila likidong kristal na kumikislap ng asul at lila. At higit sa lahat, mga nilalang na may mga pakpak na parang kristal na bubog. May mga buhok na tila gawa sa ginto. At mga matang nagbabago ang kulay. Nakatingin silang lahat kay Luna. Iba-iba ang reaksyon. May nagtataka, may nagpipigil ng ngiti, at may halatang hindi natutuwa. Nasan tayo? Bulong ni Luna na halos hindi na makapagsalita. Ngumiti si Kaylo at tumawak sa kanyang balikat. Nasa mundo na ng mga engkanto. Dito ako nakatira. Hindi makapaniwala si Luna. Parang panaginip. Pero damang-dama niya ang malamig na simoy ng hangin at ang malalambot na bulaklak na nalalaglag mula sa mga puno at dumarampi sa kanyang balat. Bakit parang ang ganda pero nakakatakot? Dahil ito ang lugar ng mga lihim, Luna. At ngayon, isa ka ng bahagi ng lihim na yon. Hinawakan siya ni Kaylo at dinala sa isang malatemplo na palasyo. Ang mga haligi nito ay gawa sa kumikislap na kristal. Sa gitna, may mesa na hugis bilog at gawa sa itim na bato na may mga nakaukit na lumang mga simbolo. Lumapit ang isang matandang engkantada. Mahaba ang buhok niyang kulay puting pilak at may suot na balabal na kulay esmeralda. Ang mga mata nito ay tila nabubuhay. Kumikislap na parang tubig. Kaylo, wika ng engkantada. Ito ba ang mortal na pipiliin mong maging asawa? Peke man o hindi?
Tumango si Kaylo. Siya nga po, Inang Lirian. At ikaw, mortal, alam mo ba ang panganib na gagawin mo? Na kapag nabisto kayong nagsisinungaling, maaari kang mawala sa mundong ito at pati na rin sa mundo ng mga tao. Nanuyo ang lalamunan ni Luna. Tila biglang bumigat ang dibdib niya. Pero sa kanyang isipan, wala na rin naman siyang babalikan. Mahina siyang tumango. Alam ko po. Humugot ng malalim na hininga si Lirien. Mula sa bulsa ng kanyang balabal, inilabas niya ang isang maliit na sisidlan na tila yari sa perlas. Binuksan niya ito at bumalot sa paligid ang liwanag ng kulay ginto. Isinawsaw niya ang isang balahibo ng ibon sa loob ng sisidlan. Saka ibinaba iyon sa ibabaw ng itim na bato. Doon, dahan-dahang lumitaw ang mga gintong titik na tila gumagalaw sa ibabaw ng bato. Ito ang kontrata ng kasal. Basahin ninyo. Lumapit si Kaylo. Hinawakan niya ang kamay ni Luna at magkasabay silang nagbasa. Kami, sina Kaylo ng lahing engkanto at Luna ng lahing mortal, ay pumapayag na magsanib sa isang sagradong kasunduan. Walang makakaalam ng kasinungalingan ng aming union. Kung mabubunyag ang kaparusahan, ay kamatayan o pagkawala ng alaala. Ngunit kung mananatiling lihim, parehong magkakamit ng tagumpay at kapangyarihan. Nanlamig si Luna. Kamatayan o pagkawala ng alaala? Parang masyadong mabigat yon. Tumingin siya kay Kaylo. Hindi ito kumikibo. Pero ramdam niyang seryoso ang mukha nito. Para bang gusto nitong itigil ang lahat pero hindi na pwedeng umatras. Pipirmahan mo pa rin ba, Luna? Tanong ni Kaylo. May bakas ng pag-aalala sa boses. Lumingon si Luna sa paligid. Nakatingin ang mga engkantong naroon. May mga mata na tila nang uusig. May mga mata na puno ng pag-asa. Huminga siya ng malalim. Wala na rin siyang ibang opsyon. Wala naman siyang trabaho, wala rin namang pera o matitirhan. Marahan niyang isinawsaw ang daliri sa gintong tinta at itinapat ito sa lumulutang na titik. Sumulat siya ng pangalan. Luna. Kasunod nito, lumapit si Kaylo at pumirma rin. Nang matapos sila, nagliwanag ng matindi ang kontrata. Naglaho ito na parang usok. Naiwan sa hangin ang isang bulong na tila may mahika. Tapos na. Mula ngayon, mag-asawa na kayo. Peke man o totoo. Kailangang kumilos kayo na parang tunay na magkasintahan sa harap ng buong kaharian. Napalunok si Luna. Nagkatinginan sila ni Kaylo. Parang pareho silang hindi makapaniwala sa ginawa nila. Biglang sumulpot sa tabi nila si Lirien. Mahigpit ang tingin kay Luna. At ikaw, mortal, laging tandaan, hindi madali ang magpanggap. Lalong hindi madali kapag natutunan mong mahalin ang iyong kasinungalingan. Naramdaman ni Luna ang mainit na kamay ni Kaylo na dumampi sa bewang niya. Pabulong nitong sinabi, simula ngayon, asawa na kita. Kahit peke. At sa kabila ng lahat, hindi niya mapigilang kabahan. Dahil parang gusto na niyang maging totoo ito. Hindi alam ni Luna kung paano nagsimula ang mga susunod na araw. Parang panaginip ang lahat. Bawat pagdilat niya ng mata, naroon siya sa mundong kumikislap. Punong-puno ng kulay at buhay na hindi niya kailanman napanood kahit sa pinakamahal na pelikula. Umaga pa lang, binubulaga na siya ng mga bulaklak na lumulutang sa hangin. May mga paru-paro roon na gawa sa mga pinong kristal. Kumikislap kapag tinatamaan ng liwanag. Maging ang mga ibon, parang gawa sa ginto, at tila marunong magsalita. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napapansin niyang may mga matang laging nakamasid sa kanya. Isang umaga, habang nakaupo siya sa hardin na puno ng punong pilak, lumapit si Kaylo. Handa ka na bang makita ang mas malalim na bahagi ng mundo namin, Luna?
Napatingin siya rito. Nag-aalangan. Pero bumuntong hininga siya at tumango. Mahigpit ang hawak ni Kaylo sa kanyang kamay habang naglalakad sila papasok sa makapal na kagubatan ng mga puno. Sa bawat hakbang, pakiramdam ni Luna ay parang mas lumalalim ang kulay ng paligid. Nagiging mas matingkad ang berde, asul at pilak. Unti-unti, nawala ang liwanag ng araw. Napalitan ng malamlam na liwanag na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Hanggang marating nila ang isang kuweba na may mga pader na kumikislap na tila kumikidlat. Doon siya dinala ni Kaylo. Sa loob ng kuweba, may lawa. Hindi tubig ang laman kundi tila likidong kristal na kumikislap. Lumuhod si Kaylo at lumapit ang mga palad niya sa ibabaw ng lawa. Biglang lumabas ang mga imahe. Mga larawan na parang pelikula na lumulutang sa ibabaw ng kristal na tubig. Tingnan mo, Luna. Malumanay na sabi ni Kaylo. Ito ang lawan ng mga lihim. Dito, ipinapakita ang katotohanan ng mundo namin. Nakita niya roon ang larawan ni Kaylo. Nakasuot ng koronang yari sa pilak. Sa likod niya, isang trono na tila nababalutan ng mga ugat na ginto. Ako ang prinsipe ng silangang kaharian. Ngunit binabantaan ako ng mga kalaban sa loob ng kaharian. Kung hindi ako magkakaroon ng mortal na asawa, masasabi nilang hindi ako karapat-dapat maging hari. Marami sa kanila, nais akong padalsikin. Napakagat labi si Luna. Napuno ng awa ang kanyang dibdib. Hindi niya akalaing ganoon kabigat ang iniinda ni Kaylo. Mula nang magkakilala sila, lagi itong parang matatag at walang takot. Hindi niya alam na may bitbit itong mga lihim at takot. Pero, bakit mortal? Bakit kailangan mortal ang pakasalan mo? Dahil batas yun ng mga engkanto. Ang sino mang magiging hari, kailangan may kaugnayan sa mortal na mundo. Kapag wala kang mortal na asawa, wala kang karapatang mamuno. Sinasabi nila na dapat manatiling konektado ang mga engkanto at ang mga tao upang wag mawala ng balanse ang dalawang mundo. Humigpit ang hawak ni Luna sa mga kamay niya. Paano kung mabuko na peke ang kasal natin? Tumitig si Kaylo sa kanya ng seryoso. Pwedeng mawala ako. Mabubura ako sa mundong ito at pati na rin sa mundo ng mga tao. At ikaw rin. Ako rin? Dahil bahagi ka na ng lihim. Hindi pwedeng basta ka na lang bumalik sa parang walang nangyari. Yun na rin yung napag-usapan natin nung una pa lang, hindi ba? Nanginig ang buong katawan ni Luna. Napakabigat pala ng pinasok niya. Akala niya ay simpleng papel lang ang pipirmahan niya para lang magbigay ng kayamanan sa kanya. Hindi niya alam na buhay nila pareho ang nakataya. Paglabas nila sa kuweba, malamig ang hangin. Tahimik silang naglakad pabalik. Tila parehong iniisip ang bigat ng katotohanan. Sa palasyo, sinalubong sila ng mga engkanto na may iba-ibang reaksyon. May mga ngumingiti, may mga halatang hindi masaya. Lalo na si engkantadang Lirien, na tila nakabantay lagi. Isang gabi, habang magkasama sila ni Kaylo sa hardin, nagkwento ito tungkol sa buhay niya. Noong bata ako, hindi ako lumalabas ng palasyo. Palaging pinapaalala sa akin na hindi ako pwedeng mahalin ng kung sino man na hindi engkanto. Pero alam mo ba, Luna, noong una kitang makita, gusto kong suwayin ang lahat ng yun. Nagulat si Luna. Hindi siya nakapagsalita. Akala ko, kaya kong ituring ka lang bilang kasangkapan. Isang paraan para manatili ako sa trono. Pero habang tumatagal, hindi ko alam kung kaya kong ipagpatuloy ang pagpapanggap. Hindi alam ni Luna kung anong sasabihin. Parang sumikip ang dibdib niya. Nararamdaman niyang nagiging iba na ang tingin niya kay Kaylo. Hindi lang siya basta engkantong prinsipe. Isa siyang nilalang na marunong masaktan, matakot, at magmahal. Ngunit hindi pa natatapos ang gabi. Habang nakaupo sila sa isang marble bench, biglang nagdilim ang paligid. May malamig na hangin na dumaan na parang may mga bulong na dala.
Lumitaw mula sa anino ang isang lalaking engkanto na may matatalim na mata, mahahabang kuko, at itim na balabal. Ang pangalan niya ay Arvon, isa sa mga mandirigmang engkanto. Kaylo! Sigaw ni Arvon na puno ng galit. Hindi ka karapat-dapat sa trono kung sa isang mortal ka lang pala aasa. Hinugot ni Arvon ang isang espada na tila gawa sa yelo. Tinutok niya ito kay Kaylo. Lumundag si Kaylo. Hinarangan si Luna at itinulak siya palayo. Luna, tumakbo ka! Sigaw ni Kaylo. Hindi kita iiwan! Sigaw ni Luna habang umiiyak. Nagpalitan ng mga suntok at suntukan ng kapangyarihan sina Kaylo at Arvon. Lumilipad sila sa ere. Naglalabanan ng mga liwanag at anino. Ang paligid ay tila yayanig sa lakas ng kanilang labanan. Lumilipad ang mga tipak ng bato at ang mga halaman tila nagkakagulo. Napahawak si Luna sa dibdib niya habang pinapanood ang labanan. Takot na takot siya. Hindi niya alam kung anong nangyayari. At sa gitna ng pag-atake, sumigaw si Arvon. Ang mga mata ay pulang-pula. Ibubunyag ko ang kasinungalingan ninyong dalawa at sisiguraduhin kong mawawala ka, Kaylo. Pati na rin ang mortal na yan. Napaluhod si Luna. Nanginginig. Ano ba talaga ang pinasok kong to? Nagkakalat pa rin ang mga tipak ng bato at kumikislap ang hangin sa paligid. Lumapit si Arvon, itinutok ang espada kay Luna. Isa kang kahinaan, mortal. Hindi ka dapat nararapat dito. Biglang iniharang ni Kaylo ang sarili. Sinalo ang kamay ni Arvon. Gumuhit ang kislap ng kapangyarihan. Napaatras si Arvon. Nasugatan ang braso. Nang makita ni Arvon na lumalamang na si Kaylo sa labanan, naglaho ito sa anyo ng maitim na ulap. Kasama ang isang matinis na banta. Babalik ako, Kaylo. Ipapakita ko sa lahat ang totoo ninyong relasyon. Tahimik na bumagsak ang paligid matapos mawala si Arvon. Umiikot pa rin ang ulo ni Luna sa sobrang takot. Lumapit siya kay Kaylo at hinawakan ang duguan nitong balikat. Kaylo, duguan ka. Aniya, nanginginig. Napangiti si Kaylo kahit maputla. Hindi ito kasing sakit ng mga salita niya. Tinulungan ni Luna si Kaylo papunta sa malapit na upuang yari sa malakristal na bato. Sa mga kamay ni Luna, nagpatuloy sa pag-agos ang dugo ni Kaylo. Hindi niya alam kung anong gagawin. Wala siyang alam na gamot sa mundong yun. Diyos ko, paano kita gagamutin? Hinaplos ni Kaylo ang mukha niya. Sa tingin ko, ikaw lang din ang gamot ko. Napatigil si Luna. Napalunok. Huwag ka nga magbiro, Kaylo. Baka mamatay ka na, oh. Hindi kita binibiro. Hinugot ni Kaylo ang isang maliit na sisidlan mula sa kanyang damit. Ang laman nito ay pulang likido na kumikislap. Pinilit nitong inumin. Sa loob ng ilang sandali, tila bumagal ang pagdaloy ng dugo sa kanyang sugat. Ngunit bakas pa rin ang sakit sa mukha niya. Habang nagpapahinga si Kaylo, nag-usap sila. Si Luna, unti-unting nalalapit ang mukha kay Kaylo. Wala siyang pakialam kung engkanto ito o hindi. Bakit mo ko iniligtas, Kaylo? Kung peke lang naman tayo. Dahil hindi ko na alam kung peke pa nga ba ito. Napakagatlabi si Luna. Tila may humihila sa kanyang dibdib. Naramdaman niyang lumalakas ang tibok ng puso niya. Gusto niyang tumanggi pero totoo. Unti-unti na siyang nahuhulog kay Kaylo. Biglang may lumapit na anino mula sa gilid. Si engkantadang Lyrian yon. May hawak na tungkod na kumikislap. Matalim ang tingin nito kay Luna. Kaylo, kailangan kitang makausap. Ngayon na. Tila napilitang tumayo si Kaylo. Bagamat halatang nanghihina. Bago siya sumama kay Lyrian, hinawakan niya muna ang kamay ni Luna at bumulong. Huwag kang matakot. Hindi kita pababayaan.
Naglakad si Kaylo at si Lirien papasok sa palasyo. Naiwan si Luna sa labas. Sa gilid ng mga puno, may mga engkanto na nakatingin sa kanya. Iba-ibang ekspresyon. May awa, may galit, may halong pagtataka. Lumapit sa kanya ang isang batang engkantado na may pakpak na tila kristal. Ate Luna, totoo po bang mahal mo si Prinsipe Kaylo? Halos mabulunan si Luna sa tanong. Ha? Bakit mo naman natanong yan? Kasi po, kapag hindi totoo ang kasal ninyo, mawawala kayong dalawa. Nanginginig si Luna. Tumalikod siya at mabilis na naglakad papasok ng palasyo. Hindi niya kayang sagutin ang tanong na yon. Sa loob ng palasyo, naabutan niyang nagsasalita si Lirien kay Kaylo. Nakikinig siya mula sa likod ng haligi. Kaylo, baka nadadala ka na ng damdamin. Alam mong delikado pag natutuhan mong mahalin siya. Baka matukso kang gawing totoo ang kasal ninyo. Hinawakan ni Kaylo ang kanyang dibdib. Tila nahihirapan. Hindi ko na alam kung alin ang totoo at alin ang kasinungalingan, Inang Lirien. Nagulat si Luna. Para bang may kumikirot sa puso niya. Hindi niya alam kung matutuwa siya o matatakot. Hindi ka pwedeng magmahal sa mortal. Hindi yun pinapayagan. Kung gagawin mong totoo ang kasal na to, marami kang ilalagay sa panganib. Pati siya. Pero, hindi ko na yata kayang hindi siya mahalin. Bulong ni Kaylo, ngunit naririnig pa rin ni Luna. Nanlaki ang mga mata ni Luna. Hindi niya inaasahan yon. Ramdam niyang bumilis ang tibok ng puso niya. Ang hindi nila alam, may isa pang engkantada sa likod ng kortina. Si Nahara, taga-subaybay ng hari, nakikinig ito sa bawat salita. At nang marinig ang pag-amin ni Kaylo, naglaho ito na parang usok. Naiwan si Luna, naninikip ang dibdib, habang pabulong niyang sinasabi sa sarili, hindi na to peke. Paano kung talagang mahal ko na siya? Nagmamadaling lumabas ng palasyo si Luna matapos marinig ang pag-amin ni Kaylo. Ang mga salita nitong hindi ko na yata kayang hindi siya mahalin ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang utak. Parang may mainit na bagay na nakadagan sa kanyang dibdib. Pagdating niya sa hardin, napayakap siya sa sarili. Hindi niya maintindihan kung bakit siya naiyak. Hindi ito iyak ng takot, kundi iyak ng isang taong nahuhulog ang loob. Ilang oras ang lumipas, pinatawag si Luna at Kaylo sa gitna ng malawak na bulwagan ng palasyo. Naroon ang lahat ng mataas na engkanto. Mga prinsipe, prinsesa, mandirigma, at syempre, ang hari ng mga engkanto, si Haring Veylan. Ang hari ay matanda ngunit matikas pa rin. Mahaba ang buhok nitong kulay pilak. At kumikislap ang korona niya na tila yari sa mga sinag ng araw. Ang tinig niya ay mababa at umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Kaylo, Luna, dumating sa akin ang balitang baka hindi totoo ang inyong pagsasama. Kinagat ni Luna ang labi niya. Tila lulubog siya sa lupa. Ramdam niyang lahat ng mata sa bulwagan ay nakatutok sa kanila. May mga matang puno ng pagdududa at may mga matang malungkot. Lumingon si Haring Veylan kay Nahara, ang engkantadang nakarinig ng pag-uusap ni Kaylo at Lirien. Yumuko si Nahara at nagsalita. Mahal na hari, narinig ko po si Prinsipe Kaylo. Sinabi niyang baka hindi niya na kayang huwag mahalin ng mortal, na baka gusto niyang gawing totoo ang kasal nila. Nag-umapaw ang bulungan sa bulwagan. May mga engkantong nagulat. May halakhak ang iba. At may mga nagalit. Kasinungalingan! Sigaw ni Arvon mula sa likuran. Lahat ito ay palabas lang upang manatili siya sa trono. Umalingaw-ngaw ang baston ni Haring Veylan sa marmol na sahig. Tahimik! Napatahimik ang lahat. Huminga ng malalim ang hari. May isang paraan lamang upang malaman ang katotohanan. Dalahin ang salamin ng katotohanan.
Mula sa likod ng bulwagan, dinala ng mga bantay ang isang dambuhalang salamin. Ang balangkas nito ay tila pinagtagpi-tagping mga pilak na ugat, kumikislap ng bughaw at lila. Ang loob nito ay tila ulap na gumagalaw, parang may sariling buhay. Lumapit si Lirien, mahinahong nagsalita. Luna, Kaylo, kailangan ninyong hawakan ang salamin ng sabay. Ipapakita nito kung alin ang totoo at alin ang kasinungalingan sa inyong relasyon. Walang pwedeng itago rito. Nanginig ang tuhod ni Luna. Lumingon siya kay Kaylo. Tahimik itong nakatitig sa kanya, ngunit baka sa mga mata nito ang takot. Hindi para sa sarili, kundi para sa kanya. Kaylo, paano kung mabunyag na peke nga tayo? Hinawakan ni Kaylo ang kanyang kamay. Kahit anong ipakita ng salamin, hindi ko na kayang ituring kang peke. Marahang inilapit ni Kaylo ang kamay ni Luna sa malamig na ibabaw ng salamin. Nang sabay nilang idikit ang kanilang mga palad, biglang nagliwanag ang loob nito. Una, lumabas ang mga unang eksena. Ang pag-uusap nila sa balkonahe ng bahay ni Lola Pilar. Ang permahan ng kontrata. Ang mga eksenang halatang peke at puno ng kaba. Tingnan nyo! Peke nga ang lahat! Singit ni Arvon. Ngunit biglang nagbago ang eksena. Sa loob ng salamin, nakita ng lahat ang mga sandali nilang magkasama. Si Luna habang nilalapatan ng gamot si Kaylo, umiiyak dahil natatakot siyang mamatay ito. Si Kaylo habang tinititigan si Luna sa ilalim ng mga ilaw ng mga punong pilak, dahang-dahang inilalapit ang mukha para halikan siya. Ngunit umatras dahil takot siyang mahulog ng tuluyan. At ang mga titig nilang puno ng sakit, takot, at pagnanasa na hindi nila maipaliwanag. Sa bandang huli, lumitaw ang imahe ng mukha ni Kaylo na umiiyak habang sinasabi, "Hindi ko na kayang hindi siya mahalin." At si Luna, natahimik na bulong ang mga salitang, "Paano kung mahal ko na rin siya?" Natahimik ang buong bulwagan. Ang mga engkanto na kanina ay nagbubulungan, ngayon ay tila napako sa kanilang kinatatayuan. Maging si Haring Veylan ay tila nagulat. Hindi ito pwedeng palabas. Mahina at halos hindi makapaniwalang sabi ni Lirien. Ang salamin ng katotohanan ay hindi nagsisinungaling. Lumapit si Haring Veylan sa kanila. Mabagal, tila nag-iisip. Tinitigan niya si Kaylo pagkatapos si Luna. Prinsipe Kaylo, Luna, totoo na ba ang nararamdaman ninyo sa isa't isa? Tahimik si Kaylo. Tila bumubuo ng lakas ng loob. Hanggang sa tinignan niya si Luna at buong tapang na sinabing, "Mahal ko siya." Napalunok si Luna. Ramdam niya ang kumakabog niyang puso. Lahat ng tao ay nakatingin sa kanya. Pakiramdam niya ay para siyang lalagnatin sa kaba. Ako rin. Hindi na to peke para sa akin." Muling nag-umapaw ang bulungan. May mga engkanto na napaluha. May mga nagagalit. Si Arvon ay humakbang palapit. Nanginginig ang buong katawan. "Hindi pwede. Isa itong mortal. Sisirain niya ang mundo natin." Hahakbang na sana si Arvon papunta kay Luna, ngunit hinarangan siya ni Kaylo. Kahit sugatan pa. "Huwag mo siyang gagalawin. Ikaw ang sisira sa lahat ng pinaghirapan ng lahi natin." Sigaw ni Arvon. Hinampas ni Arvon si Kaylo. Nagpalitan sila ng suntok sa gitna ng bulwagan. Nagsigawan ng mga engkanto. Nagpulasan ng iba. Muntik nang tamaan si Luna ng mga lumilipad na tipak ng marmol mula sa sahig. Sa gitna ng kaguluhan, sumigaw si Haring Veylan. "Tama na! Dalhin sa kulungan si Arvon! Kaylo, Luna, makinig kayo. Kailangan natin itong ayusin. Ngunit tandaan ninyo, mula sa araw na ito, wala nang balikan. Kayo ay isa ng tunay na mag-asawa sa harap ng buong kaharian
At sa harap ng panganib na paparating. Nagkatinginan sina Luna at Kaylo. Parehong nanginginig at naguguluhan. Habang sa hindi kalayuan, si Arvon ay nakatingin sa kanila ng puno ng paghihiganti. Matapos ipag-utos ni Haring Vela na ikulong si Arvon, dinala sina Kaylo at Luna sa isang lihim na silid ng palasyo. Gawa ito sa malakristal ng mga dingding at tila lumulutang ang mga ilaw sa ere. Nakaupo sila sa isang mahaba at mababang upuan, parehong tahimik at naguguluhan. Si Kaylo, may benda pa rin sa balikat, ay pilit nang umiti. Hindi ko akalain, naaabot tayo rito, Luna. Napabuntong hininga si Luna. Hindi ko nga alam kung tama bang nandito ako. Dati, simpleng mortal lang ako. Ngayon, asawa na ako ng isang engkantong prinsipe. Tumingin si Kaylo ng seryoso. Hindi mo alam kung gaano kahalaga ang ginawa mo. Pinili mong manatili kahit alam mong pwedeng mawala lahat. Napayuko si Luna. Pero, Kaylo, ngayong alam ng lahat na mahal natin ang isa't isa, ibig bang sabihin nun, ligtas na tayo? Umiling si Kaylo. Hindi. Mas lalo tayong nanganganib. Bumukas ang kristal na pinto. Pumasok si Haring Veilan. Nakasuot ng isang balabal na tila yari sa mga sinag ng buwan. May bigat ang mga hakbang nito. Baka sa mukha, ang pagod. Kaylo, Luna, kailangan niyo itong marinig. Umupo ang hari sa tapat nila. Hindi lahat ng mga engkanto ay sang-ayon na mortal ang magiging asawa ng prinsipe. Marami sa kanila, kabilang sa Arvon, ay nais pabagsakin ng trono. Isa itong kudeta na matagal nang binabalak. Napasinghap si Luna. Ano pong ibig sabihin nun, mahal na hari? Sa gabing ito, nakatanggap kami ng mensahe. May mga engkantong rebelde na nangangalap ng hukbo upang salakayin ang silangang kaharian. Pinamumunuan ito ni Arvon. Kahit pa nakakulong siya, may mga kakampi siya sa labas. Tumayo si Kaylo. Bakas ang determinasyon sa mukha. Pabayaan po ninyo. Ako na ang haharap sa kanila. Umiling ang hari. Hindi ganoon kadali. Ang gusto nila, ilantad kang peke ang iyong kasal. Iyon ang gagamitin nilang dahilan upang alisin ka sa trono at tuluyang ipatapon. Nag-init ang dibdib ni Luna. Hindi po nila pwedeng gawin yon. Totoong nararamdaman namin sa isa't isa. Tumingin ang hari kay Luna. Naiintindihan ko ang damdamin mo, Luna. Ngunit sa mundong ito, hindi sapat ang pagbabahal. Kailangan ninyong protektahan ang sarili ninyong kapangyarihan. Habang pinag-uusapan nila ang plano, bigla ang nagdilim ang mga kristal na pader. May malamig na ihip ng hangin na pumasok sa loob. Tila maitim na usok. Mula roon, sumulpot ang dalawang engkantong mandirigma na may mga pakpak na itim na parang pakpak ng paniki. Kaylo! Sigaw ni Luna. Ngunit bago siya makapalag, dinakip siya ng mga engkantong rebelde. Luna! Napasigaw si Kaylo. Tumalon upang sunggaban ng mga rebelde ngunit isang malakas na alon ng itim na hangin ang tumama sa kanya. Natumba siya. Duguan ng labi. Hindi ka namin sasaktan, prinsipe. Sabi ng isa sa mga rebelde. Malamig ang tinig. Kailangan lang namin siguraduhin. Nakaalis na ang mortal na yan sa buhay mo. Sa isang kisap mata, naglaho ang mga rebelde kasama si Luna. Naiwan si Kaylo. Nakaluhod, nanginginig ang mga kamay. Nagkamalay si Luna sa isang malamig na kuweba. Napapaligiran siya ng mga matutulis na kristal na itim, na tila kumakain ng liwanag. Nakagapo siya sa isang marmol na haligi. Sa harapan niya, lumitaw si Arvon kahit dapat ay nakabilanggo ito. Hindi mo talaga naiintindihan, mortal. Mahal ka man ni Kaylo. Hindi ka kabilang sa mundong to. Sisirain mo siya. Hindi totoo yan. Hindi ko siya sisirain.
Kung gusto mong manatiling buhay, umalis ka sa mundo namin. Bitiwan mo si Kaylo. Isumpa mo ang iyong pagmamahal. Kung hindi, pareho kayong mawawala. Lumapit si Arvon at inilapat ang isang malamig na espada sa leeg ni Luna. Ramdam niya ang talim. Nanginginig siya ngunit hindi siya umurong. Hindi ko siya kayang iwan. Pabulong na sabi ni Luna at luha ang nakatingin kay Arvon. Samantala, bumalik si Kaylo sa hari. Duguan at hingal na hingal. Humarip siya kay Haring Veylan. Ama, ibigay mo na sa kanila ang trono kung yun lang ang kapalit. Huwag lang nilang saktan si Luna. Tumaas ang boses ng hari. Kaylo, kung ibibigay mo ang trono, guguluhin nila ang balanse ng mundo. Baka tuluyang bumagsak ang ating kaharian. Hindi bali na mawalan ako ng trono. Hindi ko po kayang mawala si Luna, Ama. Tumulo ang luha ni Kaylo. Unang beses siyang nakita ng hari na umiiyak ng ganoon. Humigpit ang kamao ni Kaylo. Kung hindi sila papayag, pupunta ako ron at kukunin ko siya. Mag-isa man ako. Kaylo, hindi ka mananalo mag-isa. Sigaw ni Lirien. Wala akong pakialam. Mahal ko siya. At hindi ko hayaan na may mangyaring masama sa kanya. Sa madilim na kuweba, humahagulgol si Luna habang unti-unting nilalapit ni Arvon ang espada sa kanyang leeg. Kasabay nito, mula sa hindi kalayuan, narinig niya ang isang malakas na tinig. Luna! Bumukas ang liwanag sa dulo ng kuweba. At doon, nakatayo si Kaylo. Puno ng sugat, galit, at nagliliyab ang mga mata. Nag-echo ang tinig ni Kaylo sa loob ng kuweba. Matalim at puno ng determinasyon. Si Arvon, na nakatutok pa rin ang espada sa leeg ni Luna, ay napalingon. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang isa ay puno ng galit. Ang isa, puno ng puot. Kaylo, malamig na sabi ni Arvon. Wala kang lugar dito. Pati na ang mortal mong asawa. Lumapit si Kaylo. Duguan pa rin ang balikat ngunit tila walang pakialam sa sugat. Tumigil siya ng ilang talampakan mula kay Arvon at nanginginig sa galit. Bitawan mo siya, Arvon. Hindi na kita bibigyan ng pangalawang pagkakataon. Tumawa si Arvon. At kung hindi, bigla siyang umatake. Lumipat si Arvon na parang multo. Hawak ang espada ng yelo. Hinampas niya si Kaylo ngunit sinalubong siya ng isang kamaong kumikislap ng gintong liwanag. Nagkabanggaan silang dalawa. Sumabog ang mga kristal na itim sa paligid. Pumailan lang ang alikabok ng anino at liwanag. Si Luna, nakatali pa rin sa poste, ay napasigaw habang lumulutang ang mga tipak ng bato. Kaylo, tama na. Aalis na lang ako kung yun ang kailangan. Hindi, Luna! Sigaw ni Kaylo habang tinatabig ang espada ni Arvon. Hindi na kita papakawalan. Hindi na to peke. Muling umatake si Arvon. Itinulak niya si Kaylo sa pader ng kuweba. Gumuho ang kristal na dingding. Binalikan niya si Luna at muling itinapat ang espada sa leeg nito. Kung hindi mo ako titigilan, Kaylo, dito matatapos ang buhay ng mortal mo. Napasigaw si Kaylo. Wag! Biglang naalala ni Luna ang maliit na pendant na iniwan ni Kaylo sa kanya noong unang gabi nilang magkasama. Palihim niya itong kinuha mula sa ilalim ng kanyang damit. Piniga niya ito ng mahigpit. Biglang nagliwanag ang pendant. Kumalat ang bughaw at gintong liwanag. Nabigla si Arvon. Kumidlat ang paligid. Bumigat ang paligid na parang may tumulak kay Arvon palayo kay Luna. Tumilapon ito. Bumagsak ilang metro ang layo. Gamit ang pendant, lumuwag ang mga tali na nakagapos kay Luna. Agad siyang tumayo, nanginginig pero matatag. Tama na, Arvon. Hindi mo na kami mapaghihiwalay. Hindi ako aalis. Mahal ko si Kaylo. Nanlaki ang mga mata ni Arvon. Lumapit si Luna kay Kaylo na nakaluhod at sugatan. Hinawakan niya ang mukha nito at nag-uumapaw sa luha. Kaylo, hindi na to peke para sa akin.
Mahal kita kahit engkanto ka. Kahit buong mundo mo ay laban sa akin. Pumigla si Kaylo sa pagkakaupo. Tumayo siya, tinulungan ni Luna, at hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng dalaga. At mahal din kita, Luna. Hindi ko na kayang hindi ka mahalin, kahit mawala pa sa akin ang trono. Nagkatitigan sila, puno ng damdamin, walang pakialam sa paligid. Hindi nila napansin na unti-unti nang naglalapit si Arvon. Muling hawak ang espada at nanginginig sa galit. Sumigaw si Arvon. Nagsisinungaling kayo! Inihampas niya pababa ang espada. Ngunit bago ito tumama, kumalat ang isang nakakasilaw na gintong liwanag mula kina Kaylo at Luna. Nakabalot sila sa isang hugis bilog na aura na kumikislap na parang araw. Tumalsik si Arvon, napahiga sa lupa. Nanlaki ang mga mata nito. Hindi, imposible! Tumayo si Kaylo, mahigpit ang hawak kay Luna. Ito ang hindi mo naiintindihan, Arvon. Sa mundo ng mga engkanto, oo, may mga batas. Pero mas malakas ang tunay na pagmamahal. Sa isang iglap, tila lumabas mula sa dibdib ni Kaylo ang matinding enerhiya. Kumikislap ito sa ginto at bughaw. Ang mga sugat niya ay unti-unting nagsara. Ang mga bitak sa kuweba, naghilom. Parang muling nabuhay ang paligid. Lumingon si Kaylo kay Luna. Nangingilid ang luha. Ikaw ang lakas ko, Luna. Lumapit si Luna kay Arvon. Matapang at nagsalita. Baka panahon na para magbago ang mundo ninyo. Hindi na nakasagot si Arvon. Nahimatay ito. Habang dahan-dahang naglaho ang mga itim na kristal ng kuweba. Hinawakan ni Kaylo ang bewang ni Luna. Kailangan na nating umalis bago bumagsak ang buong kuweba. Lumayo sila. Lumilindol ang paligid. Habang tumatakbo, humigpit ang yakap ni Luna kay Kaylo. Hindi siya natatakot. Alam niyang ligtas siya. Paglabas nila ng kuweba, sinalubong sila ng daang-daang engkantong mandirigma. Nasa gitna si Haring Weyland. Nakatingin sa kanila. Malalim ang tingin. Kaylo, Luna, malaki ang kailangang pagdesisyonan. Lahat ng mundo'y nakatingin sa inyo ngayon. Nagkatinginan sina Luna at Kaylo. Hinawakan nila ang kamay ng isa't isa. Sabay na huminga ng malalim. Alam nilang ito na ang simula ng kanilang pinakamalaking laban. Kaylo, Luna, nabalot na ng kaguluhan ang mundo natin. Ngunit mas mahalaga pa rin ang katotohanan. Kailangan ninyong sagutin ito. Ano ba talaga ang nais nyo? Huminga ng malalim si Kaylo. Kahit duguan pa ang mga dating sugat niya, tuwid siyang nakatayo. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang kamay ni Luna. Mahal na hari, mahal ko si Luna. Hindi ko na kayang ituring na peke siya. Nais ko siyang maging tunay kong asawa. Hindi bilang kasangkapan, kundi bilang bahagi ng aking buhay. Naluha si Luna. Napatingin siya kay Kaylo at nanginginig ang labi. Mahal ko rin po siya, mahal na hari. Kahit engkanto siya, kahit sinasabi ng iba na hindi kami dapat magsama. Nagumapaw ang bulungan sa paligid. Maraming engkanto ang nagulat. Marami ang tila natutunaw ang galit. May ilang tumutulo ang luha habang pinagmamasdan sila. Muling kumalabog ang baston ni Haring Weyland sa lupa. Tumahimik ang lahat. Tinitigan ng hari si Kaylo. Pagkatapos, si Luna. Matagal siyang hindi nagsalita. Ramdam ni Luna ang malamig na pawis sa batok niya. Para bang nakasabit ang buhay nila sa bawat segundo ng katahimikan. Hanggang sa wakas, nagsalita ang hari. Sa buong kasaysayan ng mundo ng mga engkanto, hindi kailanman pinayagang magmahal ang prinsipe sa isang mortal. Ngunit nakita ko ang salamin ng katotohanan at nakita ko kung paanong nagbago ang puso ni Kaylo. At ikaw, Luna, baka ito na nga ang tanda na panahon na para baguhin natin ang ating mga batas. Nagulat ang lahat. May mga engkantong napabuntong hininga.
habang ang iba ay tila hindi makapaniwala. Kylo, Luna, kung pipiliin niyong ipagpatuloy ang inyong pagmamahalan, tanggapin ninyo ang mga tungkulin. Maging tulay kayo ng mga mortal at engkanto. Magiging prinsipe at prinsesa kayo ng silangang kaharian. At kakalimutan ng mga tao na kayo'y magkaiwalay na mundo. Napaawang ang bibig ni Luna. Prinsesa? Ako? Tumango si Kylo. Nangingiti. Oo, prinsesa ka ng engkanto. Ilang araw ang lumipas, idinaos ang pinakamalaking kasalan sa kasaysayan ng silangang kaharian. Ginawa ito sa gitna ng malakristal na palasyo, na ngayon ay puno ng mga ilaw na parang mga bituin. Ang mga punong pilak ay pinalamutian ng mga bulaklak na kumikislap. Lumulutang sa ere ang mga talulot. Tila bumubuo ng mga hugis puso. Nasa himpapawid ang mga paru-paro na yari sa kristal. Sumasayaw sa hangin. Ang mga engkanto, mortal, at nilalang na hindi pa nakita ni Luna, lahat ay dumalo. Suot ni Luna ang isang puting bestida na yari sa mga pinong tela na tila ulap. Kumikinang ito sa bawat galaw. Lumalakad siya papunta sa dambanang yari sa pilak, kung saan naghihintay si Kylo. Suot ni Kylo ang isang balabal na kulay bughaw na tila kumikislap sa bawat hakbang. Lumapit si Haring Vaylan sa harap nila. Hawak ang isang gintong baston. Kylo, Luna, sa ngalan ng mundo ng mga engkanto at ng mortal, tinatanong ko kayo, totoo ba ang inyong pagmamahalan? Buong tapang na sumagot si Kylo. Totoo, at handa akong ipaglaban to. Tumingin si Luna kay Kylo. Nangingilid ang luha. Totoo po, at wala nang ibang lalaki sa mundong to na kaya kong mahalin kundi siya. Matapos ang kasal, naglakad sina Kylo at Luna sa loob ng palasyo. Magkahawak kamay. Lumapit ang mga engkanto sa kanila. Yumuyo ko bilang pagbati. Lahat ng dating tutol, ngayon ay nakangiti na. Tila tanggap na ang bagong pagsasama. Lumingon si Luna kay Kylo, habang nakatingin sila sa mga ilog na kumikislap sa labas. Parang kahapon lang, nasa balkonahe pa ako ng bahay ni Lola Pilar. Ngayon, prinsesa na ako. Tumawa si Kylo. At ikaw ang pinakamagandang prinsesa ng engkanto at ng puso ko. Kahit minsan gusto kitang sabunutan, ngumisi si Kylo. Kahit araw-araw mo akong sabunutan, basta mahal mo ako. Nagtawanan sila. Hinalikan ni Kylo si Luna sa sintido. Hindi alintana ang lahat ng pinagmula nila, mortal man o engkanto. Basta, magkasama sila. Akala ko noon, kailangan ni Kylo ng mortal na mapapangasawa para manatiling prinsipe. Pero nalaman ko rin na gusto lang pala ng mga engkanto na peke lang yun. Para masabing sumusunod sila sa batas, pero walang tunay na pagmamahal. Kasi, takot silang baka kapag totoong nagmahal ang prinsipe sa isang mortal, piliin niya ang pagmamahalan kaysa kaharian. At baka masira raw ang balanse ng dalawang mundo. Kaya pala kahit kailangan nila ng mortal na asawa, tutol sila sa totoong pag-ibig. Pero ngayon, narito na kami, nagmamahalan, at masaya sa bagong yugto ng aming buhay. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Hello po sa mga subscribers ko at hi po sa mga bago kong subscribers. Palagi po kayong mag-iingat. Huwag po sana kayong magsasawang makinig ng mga stories ko. Hanggang sa muli po!